Magandang gabi, lalawigan ng Marinduque. Live na live pa rin po tayo dito sa Balanacan Port, sa bayan ng Mugpog, kung saan ay inaantabayanan ho natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan na bibiyahe mula po dito sa ating lalawigan sa bayan po ng Mugpog patungo naman sa Talaw-Talaw Port doon sa Lucena City. At makikita nyo po mga kababayan, meron tayong ilang mga barko dito sa alikorang bahagi ko. Nandyan po ang Star Horse shipping line MB Peña Francia 8 at dumating na rin po yung Montenegro shipping line, particular yung MB Olympia. So magkakaroon po ng update ang atin pong hepe ng PDRRMO, si Bukal John Fernandez, dahil nagkaroon ho ng panibagong update ang MO. By the way, sa kasalukuyan ho ay namamahagi na rin ng pampainit ng kanilang mga sikmura ang ating pong pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ating Governor Melgo at saka po ni Congressman Reynaldo Salvacion. At ang ilang update po niyan ay ihatid po sa inyo ng ating pong hepe ng PDRRMO. Magandang gabi po, Bukal Jan, hepe ng PDRRMO. Nandito na pa rin po tayo, 10 in the evening, pero nakamonitor pa rin po tayo. I understand, medyo nalito ako ng konti kanina, pero kayo, mas maaga pa ang monitoring. And despite of the challenges na na-encounter ho natin, still ginagawan ho ng solusyon yung mga dapat gawa ng solusyon. Bukal, ano po ba ang update? Unang-una muna doon sa biyahe ng mga barko ng Montenegro Shipping Line. Ano ang klaro dito base sa recent development na pinadala sa atin ng Montenegro? Okay, maraming salamat po, Sir Myong. At unang-una, meron po tayong latest information batay sa advisory ng ating Montenegro Shipping Lines. Kanina, binigyan po natin ng pansin ang kanilang unang advisory na nagkaroon sila ng kanselasyon ng ilang barko ng kanilang hindi pagbibiyahe. At ngayon po sa kanilang pangalawang advisory ay inilabas nila na ang kanilang hindi bibiyahe na mga unit ng kanilang shipping lines ay ang maliliit lang po na mga unit nila ng mga barko tulad ng Pascrap at saka ang ilang pong Christina na yung medyo hindi po masyadong magaling sa alon, di umano. Pero sa kanila pong second advisory tulad ng aking binanggit, bibiyahe na po ang kanilang Natasha at ang Timotea. At ngayon po sa tatlo nilang barko, andito na po at dumating ang ating Olympia. At kasalukuyan pong nagbaba na sila ng mga pasahero at magsasakay na rin po sila ngayon. At kanina po tulad ng binanggit ni Sir Myong, kaalis lamang po ng barko na Peña Francia 7 na nakasakay po siya ng almost 60 na public private vehicles na nakabawas po tayo, kaya medyo po lumuwag. Kung inyo pong mapapansin kanina nung kami ay nag-live ni Sir Myong, ang ating pong loob ng pier ay punong-puno po ng mga sasakyan, pero dahil po sa laki ng barko ng Peña Francia 7 ay nakaikarga po nila yung ating mga sasakyan dito sa loob, kaya po medyo lumuwag tayo. At kasalukuyan po na nagkakarga naman ng mga sasakyan at pasahero ang ating pong Peña Francia 8 na binanggitin po ni Sir Myong, na ito po ay malaki ang maibabawas na almost 50 private vehicles ang pwede pong isakay dito. At parating po ang Natasha ng Montenegro at ang Timotea, kasunod po ng kanilang Olympia. Kaya po sa ating mga kababayan na nagnanais po na paalis, hindi pa po kayang i-accommodate ng ating mga barkong naririto yung ating pong mga pasahero ngayon na nasa loob po ng pier at nasa labas po ng pier, na at ang ating pong mga sasakyan na mayroon po tayong nakapila doon po sa ating labas na may bilang na 85 doon po sa labas ng Balanacan. Ito po ay nasa labas ng Balanacan Port, Balanacan Bayanan, Barangay Balanacan, papunta po ng Budeck. Meron po, ayon po sa ating monitor na pinaikot natin ng ating mga tao, ay meron pong 85 na sasakyan, at dito po sa loob na aming ginamit yung kalsada na ginawa ng DPWH sa aming inaglagyan, meron po doong 50
na sasakyan at ngayon po ay meron po rin pending tayo dito sa loob na kung hindi po ako magkakamali ay umaabot pa po ng nasa 40 mahigit. Kaya po doon po sa ating mga kababayan, mananatili pong kayo ay ma-stop at ma-checkpoint at meron po tayong holding area doon po sa barangay ng Kapayang, Sitio ng Ulong, na meron na po tayo dong bilang ng sasakyan as of 10 o'clock na 30 private vehicles doon po sa ating staging area na inilagay po ng ating tanggapan ng PDRMO katulong ang ating Philippine National Police para po ayusin ang trapiko dito sa ating lugar. At isa pa, Sir Myong, isa rin pong ginawa at pinagtulungan ng ating PPA ng Balanacan Port sa panguna ni Sir Sherwin, atin na pong pinilit na maipasok ang ating mga pasahero sa labas po ng port sapagkat nakita po natin na mas safe po ang ating mga passengers dito at katunayan po habang kung makikita natin ang lugar na kung saan ay ang ating pong mga staff mula sa provincial disaster ng ating provincial government, ang PDRMO staff po ay namimigay po sila ng ating libreng lugaw na inisponsor po ito ng ating Governor Melgo at ng ating Congressman Ray Salvacion at sa pakikipagtulungan po ng barangay officials ng ating barangay ng Balanacan na doon niluto ang nasabing mga lugaw. Ito po yung isang mga public information na ito po yung ginagawa nating public service na kung saan ay pinipilit po natin ng provincial government at ng ating mga katuwang na ahensya ng pamahalaan na maiayos, mapagaan at maging ligtas ang pagbibiyahe ng ating mga kababayang na pabalik ng Manila para po sa kanilang mga trabaho. Nagkataon lamang po talagang hindi natin inaasahan na may mga aberyang nangyayari pero alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat tayo naman ay sa Kanya umaasa. Kaya po makakaasa kayo na bukas po tuloy-tuloy po ang biyahe natin. Mag-update din po ang ating mga page ng ating ng Marinduque News at ng PDRMO at ng ating pong PPA dito sa Balanacan para po inyong makita kung ano na ang sitwasyon ng ating Balanacan Port. Kaya po naniniwala kami bukas ng umaga padating po ang ilang malalaking barko ng Star Horse at ng ating pong Montenegro ay bibiyahe na rin po yung ilan nila kung maganda po ang panahon. At ipanalangin natin na maging maayos na po ang weather condition natin para po makabiyahe ang ating mga fast craft bukas ng umaga ay ito po ay mas malaki ang maitutulong, Sir Myong, para po mapabilis ang pagbiyahe ng ating mga kababayan at sila po ay naghahabol. Alam namin, ang damdamin nila ay damdamin namin sapagkat ang Lunes po ay talagang panahon na at oras na araw na ng pagtatrabahong muli. Kaya makakaasa po kayo na sa aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kinauuko ng ahensya ng ating pamahalaan at ating mga sektor ng pribado at pampubliko, kayo po ay makakaasa na pinipilit at ginagawa po natin ng maiayos ang ligtas na pagbibiyahe ng ating mga kababayan. Okay. So, maliban ho dyan pala, by the way, para sa ating mga kabatiran din na ating mga kababayan, dahil talagang ang sinisiguro ho natin ay kaligtasan ng ating mga kababayan at base ho sa panayam natin doon sa mga dumating kanina na sakay ng Star Horse at the same time ng Olympia, ay talagang malakas ho sa mga oras na ito ang dagat o ang ahampas ng alon, lalong-lalo na doon sa gitna ng karagatan. Kaya ang atin pong panawagan sa atin pong mga kababayan na nauna na natin pinananawagan kanina na yung may mga kasama pong mga bata ay ipagpaliban na po muna ninyo ang pagpunta ngayon dito sa Balanacan Port bagkos ay bukas na po sapagkat bukas naman sa atin naman pong panalangin, hopefully lahat po ng mga barko ng Montenegro Shipping Line ay makabiyahe na, lalo tigit po yung mga fast craft nila na dalawa na MV Bacolod at saka yung MV Zamboanga. Yan po ay malaki ang tulong doon sa mga pasahero na wala pong mga sasakyan. Sa mga oras na ito, bukal dyan, ay may mga kababayan pa rin ho tayo na nakapila kasi nandito po tayo sa loob ng Balanacan Port at nandito po, nabawasan na po yung pila ng ating mga kababayan, yung mga nakaupo dito. Ang pinakamaganda po dito mga kababayan, kagaya ng binanggit ni Bukal dyan kanina, ay dinagdagan ho natin yung bilang ng mga upuan. Kaya maraming salamat din. Pasalamat po kayo. Opo, at ito po yung isa nakita natin na solusyon, yung safety
ng ating mga pasahero, ipinasok na po natin sa pakikipag-ugnayan po natin sa PPA sa approval po ni Sir Sherwin Reyes na binigyan na po ng pagkakataon na ang ating pong loob ng port ay magamit na para sa safety ng ating mga passengers. Ngayon po, para sa inyong kaalaman, nagpadagdag po tayo ng humigit kumulang 300 bangko na ito po ay sa kagandahan loob ng Pangulo ng Marinduque State University at ng ating pong mga tent na inilagay dito sa loob na ipinasok na po mula po sa ating pamahalaang panglalawigan at sa pakikipagtulungan din po ng ating mga local government unit katulad ng MDRRMO, ng BUAC at ng MUGPOG sa kanila pong pagsusumikap na mapaayos ang ating pong katatayuan ng ating mga pasahero, Sir Myong. At yan po yung ating ginagawa ngayon, kaya hanggang ngayon po sa oras na ito, humigit kumulang na alas 10 na po ng gabi, ay nandito po tayo kasama natin si Sir Myong at ang ating mga partner agencies para po makita, masigurado na maayos at ligtas ang ating mga pasahero sa kanilang kinatatayuan sa lugar na ito. So, Bukal, yung mga kasalukuyang nakapila ngayon na nasa 200 daw po dito sa labas ng Balanacan Port, dito po sa may area na yan, pakita ho natin, pakita lang ho natin yan. May mga nakapila pa rin po dyan, at ang pinakamaganda ho diyan sa labas ng Balanacan Port ay nandyan na po, ay may mga tent po dyan at meron ding mga upuan. Ngayon, nasa 200 plus di umano po yung mga nakapila sa ngayon diyan at inaasahan naman po na yung mga pasahero na yan ay makakapasok anumang oras mula ngayon sapagkat nakabakante na po ito at inaasahan din po na magpapasakay naman ang MB Olympia ng Montenegro Shipping Line. So ulitin po natin, mayroon pa pong 2 na darating na inaasahan na barko mula po sa Montenegro Shipping Line. Yun pong naunang announcement nila kanina na di umano ay nagkaroon ng kanselasyon. Nagkaroon po ng pagtatama ito as of this moment na yung Timotea po nila at the same time yung kanila pong MB Natasha ay magbebiyahe po ngayon. So ibig sabihin meron pa po tayong 2 barko mula po sa Montenegro na inaasahan na pupunta dito sa atin pong Talo-Talo Port at ito po yung sasakyan naman ng mga kasalukuyan pong nandirito na sa Balanacan Port at the same time yung nandyan po sa ating holding area. So muli po, yung panawagan po na ating PDRRM at ng pamunuan ng PPA ay bukas na po kayo magtungo dito ng umaga. Isa pa pong pinakamaganda dito na nakalimutan ho nating i-update ay meron ho pala, may mga nagtatanong kasi na monitor ho namin dito yung kanila pong reklamo ng ilan sa ating mga kababayan. May mga pumapasok po kasi na mangilan-ngilang piraso. Yun po kasi ay mga nakabook doon sa island hopper. May the way para po sa kabatiran na ating mga kababayan, meron na pong sinisimulan na po unti-unti yung ticketing online. Yan po ay Montenegro pa lamang. Pwede po kayong mag-book doon sa island hopper para po makapasok kayo diretso mabilis dito. Kanya lang, dahil yun po ay nasa ticketing din, may mga reservation din ho na tinatawag. Pero prioridad din naman po yun. So yun ho yung mga ilan-ilan peraso na nakakapasok ho dito sa ating dito sa ating Balanacan Port. Ngayon, bukas ho may mga nagtatanong, mga nakabook na ho sila at bukas ho daw yung schedule nila dahil sila po ay naka-schedule ng ganyang oras. Pumunta na po kayo dito, at least mag-advance na rin kahit papaano, pero makakapasok naman sila agad-agad kasi nga po sila ay naka-reserve na doon po dun sa ating ticketing online through Island Hopper na yun naman po ay in coordination with Montenegro. So umaasa ho tayo sa mga darating na panahon kagaya ng panawagan ng ating mga kababayan na sana lahat ng mga bibiyahe dito ay pwede nang mag-book via online at sana'y kasama na rin dyan ang Star Horse Shipping Line. Yun naman yung ating nilulook forward in the next coming months, okay, or so on, but yan po ang pinakahuling update dito. Nagkasalukuyan na rin hong namudmod o namahagi pala rather ng mga lugaw
at pumila na rin ho yung ating mga kababayan doon, at yun po pala hindi lamang lugaw, meron din kasamang itlog. Pero yung sabi nung mga kababayan natin, dapat daw ay may pakpak din ng manok. Pero nilagyan din naman po ng manok. May manok din, may karne po ng manok. So ginagawan po ng paraan ng pamahalaang panlalawigan. Pasalamatan din ho natin pala ang PPA na hanggang ngayon si Sir Sherwin hindi pa rin ho natutulog dahil kargo po kasi ng PPA. The moment na pumasok ko kasi ang pasahero dito, yan po talaga ay kargo ng PPA. At nandiyan naman ho ang sina Sir Sherwin na ngayon ay kasama namin hanggang sa mga oras na ito ay naka-monitor para maging maayos ho ang sitwasyon dito sa ating Balanacan Port. At the same time, bukal dyan ay yung atin pong ang PDRRMO po ay talagang umiikot. Nandyan po yung ambulansya para in case magkaroon ho ng emergency situation, nandyan po ang ambulansya ng atin pong PDRRM, ng atin pong ospital. Meron hong nakatalaga dito na umiikot-ikot from time to time para in case meron ho kayong mga concern, mabilis ho nating maaksyonan. And also, kagaya ho ng aming panawagan pa rin, dito ho ngayon sa port ay napakalamig. Actually, ako po inalamig kanina pa. Lalo na po yung mga nasakay o naalis o yung mga nadating dito sakay ng barko sa gitna ho ng dagat, sigurado ako mas malamig. At yung mga na-interview nga ho natin kanina, sinabi ho nila na napakalakas ho talaga ng alon sa gitna ng karagatan. Kaya talagang palakasan ho din ang loob at dagdagan ho ng mahabang pasensya at matinding panalangin sa Panginoon. Ngayon, kung may mga concern ho kayo, ilagay nyo lang ho dyan sa ating comment section para maipaabot ho natin sa pamunuan ng PPA, ng PDRRM, at the same time ng PNP at ng iba pa pong mga ahensya na tumututok para maging maayos itong atin pong biyahe ng ating mga kababayan. Meron pa po ba kayong nais na i-update or gusto nyong pasalamatan? Kasi dahil sa nakikita naman ho natin na manageable na yung ating baka kasi magulat din yung iba na bigla silang parahin doon sa may kapayang kasi nagkaroon ho tayo doon ng tinatawag na staging or controlling area. Opo, at kami po ay nagpapasalamat sa ating mga partner agencies na katulong natin para siguraduhin po ang kaligtasan ng ating mga biyahero at ang ating mga pasaherong Marinduqueño. Unang-una, ang ating Philippine National Police na ating katuwang at nagpalagay po tayo ng checkpoint, yung sinasabi ni Sir Myong, para po makontrol. Sapagkat naniniwala po ako na yung area ng Sitio Ulong ng Barangay Kapayang, yun po ay safe. Meron po doon mga ilaw. Nagpalagay din po tayo ang ating opisina ng PDRRMO ng Port para maihian magamit ng ating mga pasahero na naka-standby po doon habang nag-iintay sila para matawag papunta din po dito sa atin sa port ng Balanacan. At makakaasa po kayo sa ating pagtutuwang ng ating mga national agencies, PNP, ng Coast Guard, ng ating mga MDRMOs, partners, at saka po ng provincial government at ng PPA at ng ating pong media. Makakaasa po kayo na makaka-update kayo ng tamang impormasyon para po sa inyong tamang pagsakay. At sinisigurado po namin, mga minamahal naming mga kababayan, na makakabalik po kayo ng ligtas sa inyong patutunguhan para makapaghanap buhay muli. At ang ating pong trabaho na ngayong 2026 ay alam ko na kayo'y nag-aalala kung hindi kayo makakasakay. Pero sinisigurado po namin ng ating mga shipping lines at ng ating PPA at ng lahat ng ating ahensya ng gobyerno, ng provincial government na makakaalis po kayo ng ligtas. Huwag lang po tayong magmadali at ating pong tingnan yung pong sitwasyon ay atin sanang maunawaan at hinihingi namin ang patuloy na pangunawa ng bawat isa at sama-sama po nating ipagdasal at ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga gawain, ang ating paglalakbay sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng pangangailangan at kaligtasan ng tao. Maraming salamat Sir Myong sa pagkakataong ito sa ngalan po ng provincial government ng ating Marinduque sa pangunguna ng ating chairperson ng PDRMC, Governor Melgo. Ito po ang inyong lingkod at ang inyong kasangga sa kaligtasan, si Major Juan John Fernandez, ang laging nagsasabi, kung tayo ay may alam at handa, ligtas tayo sa anumang sakuna at ipagtiwala ay sa Diyos na lumikha ang lahat ng bagay. Salamat po.
Naku, maraming salamat, Bukal dyan. At sa mga oras na ito pa rin po, mga kababayan, ay dire-diretso ho yung paghihintay. Anumang oras, kagaya ng binanggit ko kanina, yung mga nandun ho sa likod, nandun sa labas, pinakikiusapan dahil may mga upuan naman na po dyan. Wag na po kayong magpatayo-tayo. Kayo po'y umupo sa mga designated chair nyo po para naman mapakinabangan yung atin pong mga upuan diyan. At kung sakasakali ho, bukas, kung kinakailangan pa hong magpadagdag ng tent, at the same time ng upuan ay makikipag-coordinate ho ang Philippine Ports Authority sa pangunguna rin ni Sir Sherwin. At mula po dito sa Balanacan Port ay tayo po ay nagpapaabot dahil kami po ay ito na ho muna yung pinakahuling update namin ngayong gabi, sapagkat kami po ay mauwi pa ng Torrijos but from time to time ay kami po ay mag-a-update sa inyo, pero hindi na po naka-live, pero yung ilang mga announcement po namin ay ipapaabot po namin sa inyo para lagi po kayong updated sa kung ano-ano yung mga mangyayari dito. And bukas na ho tayo ulit mag-live mula po dito naman sa Balanacan Port. So kung may mga gusto rin ho pala namin pasalamat. Ikaw na po. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating partner ng provincial government, ang tanggapan po ng Provincial Engineering Office sa pangunguna po ni Engineer Romel Munciano, sa kanyang mga tao at sa akin po mga staff ng PDRMO na 24/7 po ang ating activation at ang pag-duty para po sa kaligtasan. Salamat po sa ating mga isang tawag lang, sa ating Provincial Administrator, sa lahat po ng ating mga kasama na mga kawani ng pamahalaan. Kami po ay nagpapasalamat. Hanggang bukas, magkita-kita pong muli tayo at makakaasa kayo na kami ay ang serbisyo ay para sa inyo. So, gusto ko rin pasalamatan personally kasi kakaalis lamang po ng ating provincial administrator, si Engineer Hinang, na talagang nakaupo dito at kitang-kita ko yung kanyang stress, yung kanyang pagod, at the same time yung kanyang kagustuhan na lahat ho ay maisaayos. Nais kong pasalamatan, napakatahimik kong nagtatrabaho ng ating provincial administrator. At the same time ho, kanina nga po ay umikot din ang ating pong Congressman Reynaldo Salvacion para naman alamin at nung nakita ho niya na masyadong maraming tao ay pinakiusapan ng PPA na magdagdag ho ng mga upuan dito naman mismo sa loob ng ng Balanacan Port. At ngayon nga po ay naghihintay na lamang tayo at nagpapasakay na po pala ang Olympia ng mga sasakyan. So anumang oras ho, pag napuno na ho na yan ay anong tawag dito ay bibiyahin na ulit pabalik po ng Talaw-Talaw Port. At the same time, sana naman dumating na rin po yung Timotea at saka po yung ating isa pang barko mula po sa Montenegro. So dire-diretso po ang biyahe ng Montenegro Shipping Line ngayong gabi. So by the way, bago ho ako magtapos ay gusto ko ring pasalamatan ho ang mga volunteer mula po sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa 510 Squadron, sa pangunguna po ng aming DAS, si Attorney IB Rio Florido, at ang bumubuo po ng Philippine Coast Guard Balanacan Substation at ang Marinduque Station. Ano po, na talagang nakita ko ho kanina, hanggang ngayon po ay nag-iikot-ikot po sila para naman masiguro ang kaligtasan ng atin pong mga kababayan. So maraming salamat din po sa volunteers mula po sa local government ng Mugpog sa pangunguna po ng Mayor, si Mayor Libelo, at ng kanila pong MDRRM head, si Dr. Si Dr. Jingle na nandito din po kanina. At and of course sa buong staff po ng mga PPA personnel, nandyan po ang mga security guard, at the same time ang mga barangay officials na sila po yung nagluto doon sa atin pong mga pinamimigay na mga lugaw sa ating mga kababayan, na sana'y mainitan ho, pagdamutan nyo na po na nakayanan, sana naman ay mainitan ho ang inyong mga tiyan, at para paglakbay nyo ho ay mas maging maayos at sana'y maging ligtas po at makarating sa inyong mga paroroonan doon ho sa Maynila o sa iba pang mga karating
Pasig probinsya. Mula po dito sa Balanacan Port, kaisa ng PDRRM at ng buong staff, salamat po pala. Gusto kong pasalamatan sapagkat kakakain lang po namin ng hapunan. Ay shoutout po dun sa nagluto ng aming adobo. At kami naman po ay kanina pa talaga medyo napakagutom, pero hindi ho kami makakain kasi nga meron hong mga concern na kailangang i-resolve at kailangang ibigay na update sa inyo. Pero sa kabuuan ho ay natutuwa naman ho kami sapagkat kahit papaano ang pinakamahalaga ho dito ay naimpormahan ng maayos at tamang impormasyon ang ating mga kababayan. So special shoutout po sa, pakita mo naman ang mga staff ng PDRRM na nandyan at nakaantabay pa rin, di pa rin nauwi. Oo. And syempre si Sir, yung yung ating kanina pa yan napapagod pa balik-balik. Si Sir, special mention kay Tonton, kay Sir Tonton. Ayun, special shoutout daw din po kay Sir Lanot, ang kusinero ng PDRRMO. So, alam mo, ayan na po, pinapasok na po yung mga nandoon sa labas, o unti-unti na ho, nakatayo sila doon, unti-unti na ho silang papasok ho dito para naman ho, sana makasakay na ho dito sa ating mga paparating pa na barko mula po sa Montenegro. Pero yung Star Horse po, dire-diretso din sila ang biyahe. So, bagamat ang barko na lang ho na Star Horse dito ay yung isa, yung 8, pero yung mga natitira, yung mga sakasakali ho ay pagdating ho nun, kasi ang tawag ho dyan ay relax, ay babalik na ho agad dito para ma-accommodate naman ang iba pang mga pasahero. So unti-unti na ho silang pumapasok ho dito sa loob, kasi napansin ho natin pag nandito na sila sa loob ay tahimik naman yung ating mga kababayan. Kita niyo ho yan, napakabubuti, napakababait ng ating mga kababayan. Basta maimpormahan ho sila ng maayos, yun lang nakita namin kanina, at mabigyan kung ano man yung mga pangangailangan nila, ay for sure ako ay nararamdaman naman nila at naiintindihan naman nila yung mga sitwasyon na nararanasan ho natin sa kasalukuyan. Mula po dito sa Balanacan Port, dito po sa bayan ng Mugpog. Ako po si Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa balitaan sa sentro ng Pilipinas.